Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, makikita mo ang mababangis na hayop na nagkamali sa kanilang kinalaban. Ito ang mga hayop na hindi marunong tumantya sa lakas ng kanilang kalaban, kaya tuloy kinarma ang mga hayop na to. Gaya na lang ng toro na hinagis ang mga aso at ang camel na kinagat ang donkey. Ilan lang yan sa mga video ng iyong masasaksihan. Una sa ating video ay ang tiger na napagpasyang gawing lunch ang isang baby bear. Nasa di kalayuan naman ang mother bear, kaya nang makita ng mother bear ang ginawa sa kanyang anak, agad siyang kumaripas ng takbo sa tiger at kalabanin ito. Wala na ngang makakapantay sa pagmamahal ng isang nanay sa anak, kaya gagawin ng lahat para maprotektahan ito. Sa huli, sumuko ang tigre. Isang malaking pagkakamali ang i-provoke ng hyena ang donkey at nang bigla siyang kinagat nito, hindi na nakapalag ang hyena. Wala nang nagawa ang hyena kundi isuko na lang mismo ang buhay niya sa donkey. Maling desisyon ang nagawa ng ahas na to sa pagpunta sa maling bakuran. Ganito lang naman siya winelcome ng pitbull. Sa halip na handshake, isang nakakahilong mouth shake ang natanggap ng ahas. Habang nagre-relax ang hipo, bigla na lamang siyang ginambala ng isang leon. Kaya sinakmal siya nito na may lakas na 1800 PS bite force na naging dahilan ng pagkatakot ng leon. Hindi umubra ang bangis ng mga leon na to nang subukang kainin ang kanilang prey. Pumalag ang crane sa mga leon kaya naman napatakbo palayo ang mga to. Kakaiba nga naman ang level of confidence ng asong ito nang walang takot niyang sugurin ang bison. Nakahanda naman ang bison na salubungin siya ng malakas na suwag. Walang tigil sa pagtahol ang asong ito na tila ba galit na galit. Nang maubos na ang pasensya ng iguana, bigla niyang inatake ang aso na mabilis namang nagtatakbo palayo. Ang manok namang ito ay walang tigil sa pag-iinis sa kabayo. Gusto yatang maging fried chicken. Kaya nang di makapagtimpi ang kabayo, sinipa niya ng malakas ang manok na parang bola palayo sa kanya. Bawal ang over the backod kaya nakontento na lang ang groundhog na to na kalabanin ang aso sa ganitong paraan. Natsyempohan niyang kagatin ang ilong ng aso. Dahil sa kapilyuhan ng asong to, kinagat niya ang testicle ng toro. Kaya naman sa sobrang sakit at galit na naramdaman ng bull, sinuwag niya ng napakalakas ang aso na halos naging boomerang sa lakas ng pagkakatalsik nito. Ang raccoon ay pumasok sa kulungan ng mga chimps at mukhang hindi nagustuhan ng mga chimpanzee nang makita ang raccoon. At nang matrap at nahuli na nga siya ng isa sa mga chimps, ay bigla siyang hinagis ng malakas pa ibaba. At di pa dyan natapos ang masakit na pangyayari sa raccoon nang siya ay makapasok sa butas para tuluyang makatakas. Pero naabutan siya ng isa pang chimp sa ibaba at hinila pabalik sa kabinigyan ng 3 suntok ang raccoon. Tunghayan ang talpakan ng camel at donkey at makikita kung gaano kalakas at kasakit ang kagat na natamo ng donkey mula sa camel na ikinadurog nga ng kanyang buto. Nagkamali ang mga aso na to na pagtripan ang toro, kaya naman nang sila ay patulan, sinuwag sila nito at lumipad na parabang may pakpak. Ang tigre na to ay sinubukang hulihin ng duck, ngunit sa isang iglap ay mabilis na nawala. Wow! Magic! Sa video na to kung saan ay balak sakmalin ng caiman ng isang electric eel, hindi na maakalain ng caiman na ganito ang sasapitin niya. Pagmasdan mabuti kung paano nang isay ang caiman sa kuryenteng dulot ng eel na may lakas na 600 volts na talagang tatapos sa buhay niya. Tuwing humaas ng mga to, ang mahahabang binti ng giraffe ang isa sa kanilang paraan para lumaban sa mga predator.
Magaling ang strategy ng kangaroo na to dahil hindi lang suntok at sipa ang defensive tactic na madalas niyang ginagawa. Pinalapit niya sa tubig ang kanyang kalaban para mas mabilis niyang matalo. At kapag nakakuha siya ng tempo, ay sa kanya susubukang lunurin. Tulad na lamang sa nangyari sa aso na to. Pusa na takot sa cucumber, napatalon pa sa gulat nang makita to. Wrong move na subukan ng jaguar na to na kainin ang caiman dahil pumalag ito at biglang sinakmal sa mukha ang jaguar. Handa na sana maging hapunan ng layon na to ang Cape Buffalo nang bigla na lamang siyang suwagin at paliparin sa ere na kalahi ng buffalo. Nagiging aggressive kasi ang mga buffalo kapag sila ay nasusugatan o nakita nilang sugatan ang kalahi nila. Kaya ganito na lamang ang nangyari sa leon. Ang mga male crocodiles ay naglalaban lang para i-defend o ma-re-establish ang kanilang territories tuwing mating season. Kaya bigla na lamang nagkaroon ng crocodile wrestling. Ito ang prime example ng the hunter become the hunted. Sa isang iglap ay dinagit siya ng agila. Maswerte namang nabitawan siya nito. Nang subukan ng cheetah na to na gawing hapunan ang mga piglets na anak ng warthogs, ay mabilis namang sinuwag ng warthog ang cheetah para maprotektahan ang kanyang babies. Dahil sa sakit na naramdaman ng cheetah, wala siyang nagawa kundi tumakbo palayo. Sa labanan ng pusa at manok, ngayon lang natin mapapanood kung paano na chicken gang ang pusa na to. Kahit anong laban niya sa manok, talaga namang pinagtulungan siya ng mga to. Back off, Miming. Dahil nga sa curiosity ng kabayong to, sinubukan niyang lapitan ang pagong. Sa hindi inaasahan ay kinagat siya nito at dahil na din sa gulat at pagkatakot, napatalon at napatakbo sila ng aso palayo sa turtle. Small but terrible. Ganito naman ang ginawa ng isang matalinong eagle na to. Ginawa pang bait ang kanyang pagkain para turuan ng leksyon ang makulit na ibon na pilit kinukuha ang kanyang pagkain. Ang dalawang hayop na to ay nagtagisa ng lakas. Parehong ayaw magpatalo. Isa na nga ito sa pinakamaswerteng manok. Muntik na siyang maging breakfast ng crocodile. Habang ang ibon na to ay ginawa lang bangka ang mga crocodile. Easy peasy. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Joseph Hablo. Hello rin kay Kristan Jamir. What's up kay Arlene Joy Abelieto. Shoutout kay Alexis, John Lee at John Mary Sabanal. Johan Tyrone Esaya Garrido. At kina Kyrie Johnson, Keira Jada De Ocampo at Jamir Rehan Ali. Ngayon, ang susunod naman nating video ay ang mga ahas na nagkamaling kalabanin ang ibang hayop. Akala kasi natin na lahat ay takot sa ahas, pero nakahanap sila ng katapat. Eto at panuurin nyo. Number 1. Gray-headed bushshrike. Ang ibon na gray-headed bushshrike ay isa sa pinakamakulay na hayop na matatagpuan sa Africa. Maraming gutom na ahas ang gustong kumain sa ibon na ito, ngunit dyan sila nagkakamali. Gaya ng ahas na ito na pinagbayaran ang kanyang pagkakamali matapos siyang lumapit sa ibon. Kitang-kita kung paano sinira ng ibon ang ulo ng ahas, pati na ang mata nito, kaya wala nang makita ang ahas. Nagkamali ang ahas na ito sa paglapit niya sa ibon dahil hindi niya inakala na mas matapang pa pala ito sa kanya. Kung tutusin, ang mga ibon na ito ay likas na kumakain ng ahas. Kaya malas ng ahas na ito dahil siya ang ginawang tanghalian ng maliit na ibon. Number 2. Daga. Kilala ang mga bubuwit dahil sa maliit nitong pangangatawan. Kaya nga paborito itong kainin ng mga ahas dahil kasyang-kasya ito sa kanilang bunganga. Pero mukhang nagkamali na naman ang ahas na ito sa kanyang kinalaban dahil walang takot na pumalag sa kanya ang daga.
Baliktad na ba ang mundo at ang daga na ang mas matapang sa ahas? Posibleng lumabas ang pagiging matapang ng daga sa tuwing ipinagtatanggol nila ang kanilang mga anak. Ito ang patunay na huwag mong mamaliitin ang kayang gawin ng mga bibuit. Number 3. Pagong. Wala itong takot sa ahas dahil alam ng pagong na hindi sila sasaktan nito. Pero kung umabot sa punto na mag-away ang ahas at pagong, mukhang alam na natin kung sino ang mananalo. Nakunan kasi sa video ang pangiipit ng pagong sa ulo ng ahas habang ito ay nasa loob ng kanyang matigas na bahay. Mukhang gustong turuan ng pagong ang ahas ng leksyon na huwag siyang aawayin. Sa maniwala ka man o hindi, merong mga uri ng pagong na likas na kumakain ng ahas. Ang halimbawa nito ay ang snapping turtle na naaktuhang kinakain ng water snake. Kapag nakita ito ng lahat ng mga ahas, siguradong matatakot na silang lumapit sa pagong. Number 4. Leopard. Alam naman natin kung gaano kabangis sa mga hayop na leopard. Mukhang hindi ata ito alam ng ahas sa video matapos siya makipaglaban sa galit na leopard. Kahit malaki ang katawan ng ahas, mukhang walang takot sa kanya ang gutom na leopard. Ito naman ang isa pang leopard na may nakitang sawa malapit sa tabing ilog. Hindi natakot ang leopard kahit na ba ito ay higanting sawa. Kinagat niya ito sa ulo upang hindi makakilos at sa kanya ito hinila palayo para umpisahang kainin. Number 5. Greater Cockle. May mga ahas na umaakit pa ng puno upang humuli ng ibon. Ngunit sa pagkakataon na ito, ang ibon na mismo ang bumaba sa lupa upang awayin ng kobra. May kita sa video ang paikipaglaban ng Greater Cockle para masupil ang ahas. Sa sobrang husay ng ibon, naiiwasan niya ang bawat atake ng kobra. Kung tutuusin, likas sa mga Greater Cockle ang kumain ng kobra. Kabibiliban mo ang katapangan ng ibon na ito dahil para bang wala silang takot humarap sa ahas. Kapag ginamit nila ang kanilang matalas na tuka, siguradong tigok ang ahas. Ito ang uri ng ibon na kailanman ay hindi matatakot lumapit sa ahas. Number 6. Porcupine. Sa lahat ng mga hayop, ito na ata ang pinakamatinik na kalaban ng ahas. Ang tawag sa hayop na ito ay porcupine. Paano nga ba lalapit ang ahas kung puno naman ito ng nakakatusok na tinik? Ito ang ahas na matapos lumapit sa porcupine, natadtad naman siya ng panusok. Tinuruan siya ng leksyon na huwag lalapit sa porcupine. Kahit manalo man ng sawa at kainin nila ang porcupine, hindi pa rin sila magtatagumpay. Pwede kasing tumusok ang tinik ng porcupine sa bituka ng ahas at kapag nangyari ito, maaaring mamatay sa karumal-dumal na paraan ang ahas. Isa itong leksyon sa ahas na nagkamali sila ng kinalaban. Number 7. Scorpion. Ang mga ahas ay kilalang kumakain ng alakdan, pero sa pagkakataon na ito, mukhang mas mabuti kung umiwas na lang ang ahas. May kita ang scorpion na parang ayaw niyang tantanan ng pagkakasipit niya sa ulo ng ahas. Tinutusok-tusok pa nga ng alakdan ang ahas para turukan ito ng kamandag. Matigas ang shell ng scorpion kaya hirap ang ahas na kagatin ang katawan nito. Sa huli, tinulungan ng mga tao ang ahas para hindi na ito mapinsala at saka itinago ang matapang na scorpion. Number 8. Pusa. May mga tao na gustong mag-alaga ng pusa dahil mahusay raw itong magtaboy ng ahas. Gaya ng pusa na ito na kinayang makipag-away sa kobra, kaya wala nang nagawa ang ahas kundi ang umatras. Ito naman ang pusa na todo ingat sa pag-iwas sa tuklaw ng ahas. Kung gaano kabilis ang ahas, ganon din kabilis ang kilos ng pusa. Nang makakuha na ng tiyempo ang pusa, ito na ang kanyang hudyat upang tangayin ang ahas at kainin. Number 9. Buwaya. Kung manunood ka ng pelikula, merong istorya ng buwaya at sawa na magkalaban. Alam mo ba na posible itong mangyari?
Kung magkita ang landas ng higanting sawa at buwaya, siguradong buwaya ang mananalo. Ilang beses na kasing nakunan sa video ang pagkain ng buwaya sa nahuli nitong ahas. Kung minsan, may mga araw na siniswerte ang sawa at sila ang kumakain ng buwaya. Sa sobrang laki ng kanilang bunganga, kaya nila itong lunukin ng buong buo. Yun nga lang, maaaring pumutokan siya ng ahas kapag sumobra ng laki ang kanilang pagkain, gaya na lang ng nasa picture. Ang last sa ating listahan ay ang honey badger. Ito na ata ang pinakamasamang kaaway ng lahat ng ahas. Ang honey badger ay isang uri ng hayop na hindi tinatabla ng kamandag. Kahit paulit-ulit pa silang matuklaw ng ahas, baliwala ito sa kanila. Dito mo makikita na ang honey badger ang pinakadelikadong katunggali ng lahat ng ahas. Para sa last nating video, mapapanood nyo naman ang mga buwaya na natalo ng ibang hayop. At nakunan pa yan sa camera, ha? Ma-action at intense ang mga mapapanood nyong eksena, kaya tumutok kayo rito. Dito sa mainit na kapatagan ng Africa, may isang uri ng unggoy ang naghahari-harian. Mahaba ang mga pangil nito, kaya maski ang mga leopard ay nahihirapang manalo rito. Sila ang mabangis at agresibong baboon. Maski nga ang leon ay takot lumapit sa unggoy na ito dahil alam nila kung gaano ito katapang. Yun nga lang, lahat ng hayop ay merong katapat. Ito ang hayop na hindi natatakot sa baboon at sa halip, mas gusto pa nga nila itong kainin. Ito ang mga buwaya at nagkalat ito sa iba't ibang parte ng ilog ng Africa. Tiyak na kabibiliban mo ang katapangan ng buwaya dahil hindi ito natatakot kahit kanino. Kung tutuusin, wala namang dapat ikatakot ang buwaya. Yan ay dahil sa laki ng kanilang katawan, kayang-kaya nilang talunin ang maski ang mga baboon. Ang isa pang hayop na kayang kalabanin ng buwaya ay ang leon. Madalas ay agawan sa teritoryo sa pagitan ng buwaya at leon ang nagiging ugat ng kanilang away. Ang mga leon ay may timbang na 350 kilos, habang ang mga buwaya naman ay pwedeng umabot sa bigat na 1 tonelada. Ibig sabihin, ang mga buwaya ay 3 beses na mas malaki pa sa leon. Alam ng leon na mas malaki at mas malakas sa mga buwaya, kaya kailangan nilang mag-ingat. Yun nga lang, mabagal kumilos ang buwaya kapag nasa lupa, kaya mas malaki ang tsansa ng leon na manalo sa laban. Gayunpaman, walang panama ang mga leon sa tuwing sila ay dumaraan sa ilog. Kaya ng leon ang kanilang mga anak dahil baka kainin ito ng buwaya. Kaya naman trabaho ng mas malaking leon ang palayasin ng buwaya para ligtas sa mga batang leon. Kung kumakain ng batang leon ng buwaya, hindi na rin bago ang mga kaso ng leon na kumakain ng buwaya. Dito sa lugar ng Africa, palaging gutom ang mga leon, kaya kung may tsansa na kainin nila ang higanting buwaya, siguradong hindi ito palalampasin ng mga leon. Ang isa pang hayop na hindi kinatatakutan ng buwaya ay ang leopard. Sa tuwing umiinom ang leopard, kailangan nilang mag-ingat. Maaari kasing kainin sila ng buwaya kung mabagal sila kumilos. Ang iba naman ay pawang minalas. Madalas na makikitang magkaaway ang leopard at crocodile dahil kakaunti lang ang supply ng pagkain, kaya palagi silang nag-aagawan. Kapag may nahuling pagkain ng buwaya, marahang lumalapit ang leopard. Ang mga leopard ay handang makipag-away sa buwaya para lang makakuha ng kakaunting piraso ng karne. Kung minsan, inaagaw pa ng leopard ng pagkain habang nasa bunganga pa ito ng buwaya. Gayunpaman, kabibiliban mo ang katapangan ng leopard dahil pwede silang sakmalin ng galit na crocodile. Dahil sa nakakatakot at mabangis na imahe ng buwaya,
mas pinipili na lang ng mga leopard ang umiwas sa tuwing nakakaengkwentro nila ito. Ang isa pang predator na mahilig mag-agaw ng pagkain sa buwaya ay ang hyena. Mabangis na maninila ng Africa ang hyena dahil kaya nilang pabagsakin ng hayop na doble ng kanilang laki. Dala ng matinding gutom, ang mga hyena ay kinakailangan mamuhay kasama ng mga buwaya para pwede nila itong nakawan ng pagkain. Habang kumakain ng pamilya ng hyena, makikita ang buwaya na umaaligid at kumukuha ng tiyempo. Delikado ito para sa hyena dahil napakalapit lang nila sa gutom na buwaya. Gaya ng isang hyena na ito na naiwang kumakain sa tabing ilog. Maya-maya lang, siya ngayon ang sinakmal ng buwaya. Makikita pa nga na dinala ng buwaya ang hyena papunta sa gitna ng ilog upang lunurin. Kawawang hyena, kinain lang ng buwaya. Isa itong leksyon sa hyena na huwag lalapit sa crocodile. Ang isa pang hayop na nasa peligro na makain ng buwaya ay ang African wild dog. Magaling itong hunter dahil sa pagtutulungan sa loob ng kanilang grupo. Kung minsan, maaabutan mo rin ang mga aso na ito na bumubuo ng grupo sa tabing ilog, kaya halos kapitbahay nila ang mga buwaya. Yun nga lang, may mga wild dog na minamalas, kaya pati sila ay nagiging merienda ng buwaya. Sa laki ng katawan ng buwaya, halos wala nang magawa ang mga wild dogs. Gayunpaman, merong magandang katangian ng mga wild dog na wala sa buwaya. Yan ay ang teamwork o pagtutulungan. Sa tuwing tumatawid ng ilog ang mga aso, kailangan sama-sama sila. Sa ganitong paraan, natatakot umatake ang buwaya. Ang mga buwaya ay magdadalawang isip na huwag lumapit kung makikita nila na magkakasama ang mga aso. Dito naman sa India, ang mga tigre ang hari ng gubat. Sila ang pinakamalaking maninila sa lugar na ito, ngunit maski sila ay kailangang mag-ingat sa atake ng buwaya. Kapag nagkita ang landas ng dalawang hayop na ito, siguradong bakbaka ng magaganap. Agawan sa teritoryo ang dahilan kung bakit hindi magkasundo ang dalawang hayop na ito. Ilang beses na nga nakunan sa video ang matinding sagupaan ng tigre at buwaya. Kabibiliban mo ang tapang ng buwaya dahil hindi nito alintana ang lakas ng tigre. Ang mga oso ang pinakamalaking maninila sa lupa. Sobrang lakas ng hayop na ito kaya maski ang higanting moose ay kaya nitong pabagsakin. Ngunit maski ang oso ay natatakot kapag may makakasalubong na buwaya. Nakunan sa video ang isang oso habang tumatawid sa ilog. Makikita sa video na mayroong paparating na buwaya sa direksyon ng oso. Dito na nga nagpang-abot ang dalawang halimaw at saka nag-away. Kaya naman todo ingat ang mga oso sa tuwing pumapasok sa teritoryo ng buwaya dahil alam nila na pwede silang matalo rito. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!